itong 400 years silent, mga kapatid. Inalis ng Panginoon yung barriers. Praise God. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Kasi siya gumawa ng paraan para tayo na hindi makapunta sa Kanya, mga kapatid. Siya ang pumunta sa atin para tayo'y Kanyang abutin. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yung kultura ay binrake ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang sabi po na kung paanong ang babae ay nasurpresa sa request ni Jesus sapagkat meron pong clashes sa pagitan nila, mga kapatid, yung tinatawag na religious at saka cultural customs, mga kapatid. Hallelujah. Pero dito, as they continue to talk to each other and the conversation, mga kapatid, nagsimula sa tubig, pero habang sila ay nagkakausap, ay lalong nagiging malalim ang curiosity ng babaeng ito. Praise God. Alam niyo, mga kapatid, ang pinakamahusay na guro ay ang ating Panginoon. Dahil kapag siya ay nagturo at nakipag-usap, ang Panginoon ay nag-i-steer ng curiosity. Alam mo, sabi ng isang dalubhasa, ang isang mahusay na leader ay mahusay mag-steer ng curiosity sa kanyang kausap. Praise God. Ang isang tao, kapag nagiging curious, mga kapatid, nagiging interesado. Pero kapag hindi curious, mga kapatid, walang interes yan. Pero dahil si Jesus ay mahusay nating guro, siya po, hallelujah, ay nagpo-produce ng, kumbaga siya ay steerer, mga kapatid. Hallelujah. Ang ibig sabihin dito, nag-start po siya sa tubig. At ang galing ng ating Panginoon sa pakikipag-ugnayan sa babaeng ito, sapagkat ang babae ay lalong naging curious. Praise God. Alam niyo, dapat ganyan tayo, no? Kapag tayo nagsishare ng gospel, dapat yung sinesharan po natin ay lalong nagiging curious. Amen? Laging nagiging curious, lalong nagiging, kumbaga mga kapatid, nag-iisip siyang mabuti, mga kapatid, kung ano yung mga bagay pa na matutuklasan niya sa iyo. So, ganyan po tayo dapat. Dapat katulad ni Jesus, tayo ay mahusay mag-steer ng curiosity. Paano ka makakapag-steer ng curiosity? Wala ka sinasira ng gospel. Hello? Paano ka makakapag-steer ng curiosity? Hindi ka nga nag-share ng testimony mo sa iba. Praise God. At yun ang dahilan kung bakit yung babaeng Samaritana, nawi niya ang buong Samaria dahil yung kanyang testimony, mga kapatid. Yung kanyang testimony, yun ang naging dahilan kung bakit ang buong Samaria ay kumilala sa ating Panginoong Kristo. Parang ito, Sister Criselda, dapat yung mga tao na nadadala mo sa Panginoon ay lalong maku-curious sa iyo. Yung bang may mga bagay silang napapansin sa iyo. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo mo silang, maaakay sa Panginoon dahil lagi silang curious sa mga sinasabi mo. Hello? Amen? Dapat ganun. Nagiging curious sila. Dahil meron po silang bagay na napapansin sa iyo. Meron po silang bagay na nakikita sa iyo na hindi nila nakikita dati, mga kapatid. Praise God. Kasi nakikita nila, unti-unti, may pagbabago na nangyayari sa buhay mo. Dapat ganun, mga kapatid. Praise God. May nakikita po sila na pagbabago sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Na kapag nag-share ka ng gospel, hindi condemnation ang sasabihin mo.
Kasi ang iba, pag nag-share ng gospel, kinakailangan, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, maiimpyerno ka. Kami mga born again lang ang papasok sa langit. Kayo na sumasamba sa Diyos-Diyosan, maiimpyerno kayo. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang pag-share ng gospel, hindi po condemnation, kundi pag-ibig sa mga kaluluwa, mga kapatid. Lahat magsabi ng amen. Praise God. Kaya dito mga kapatid, dapat maku-curious sila. Na habang kayo mga kapatid, praise God, ay nag-aaral ng salita ng Diyos, may mga tanong ka na sila'y naku-curious. Parang ganito, ang tanong mo ganito, paano kapatid, kung sa gabing ito, kukunin ka na ni Lord, saan ka kaya pupunta? Sa langit o impyerno? Palagay nyo, maku-curious o hindi? Maku-curious ba ang tao? Saan nga ba siya talaga pupunta? Langit ba talaga siya o impyerno? Praise God. So, nagkikreate tayo ng curiosity. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. Kasi Jesus, mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon sa babaeng ito, mga kapatid, na kapag hindi ka nagbago, impyerno ka. Ganun ba sinabi ni Jesus? Nung sila po ay, amen, nagkausap, ang unang usapan pa lang ay tubig, mga kapatid. Doon nagsimula ang conversation. Nagsimula sa tubig. Hindi po sinabi ng Panginoon, ikaw, dapat ma-born again ka. Pag hindi ka na born again, impyerno ang pupuntahan mo. Hindi po ganon si Jesus. Si Jesus, mga kapatid, ay magaling na steerer. Ang ating Panginoon ay mahusay, mga kapatid, praise God, mag-steer ng curiosity. Amen. Praise God. Lahat yung magsabing praise the Lord. Praise God. Kaya dito po, nagkaroon ng breakthrough, mga kapatid. Praise God. Sa usapan pa lang sa tubig. So, sinabi ni Jesus, if you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked Him and He would have given you living water. Eh di lalo na pong na-curious ang babae. Kasi yung una, tubig lang eh. Pero yung pangalawa, dinugtungan ng Panginoon na kapag binigyan mo ko ng tubig na yan, bibigyan kita ng tubig ng buhay. Praise God. So lalong na-develop ang curiosity, amen, ng babaeng ito. So sa mga nagtuturo, mga kapatid, dapat mahusay tayong mag-develop ng curiosity sa ating mga listener. Amen. Para ma-improve ang iyong ability and to develop your competence, dapat ang isang leader ay laging nag-i-steer ng curiosity. Praise God. So, ako bilang pastor, nakikita ko po yung ibang mga church, ang lalago nila eh. Nagiging curious ako, ano bang ginagawa nila na hindi namin nagagawa? Bakit sila lumalago? Bakit dumadami sila? Praise God. Nagiging curious ako, mga kapatid. Amen. Ya dahil sa curiosity, mga kapatid, nakikita ko kung ano yung bagay, mga kapatid, na ginagawa nila na hindi ko ginagawa. Dati hindi ako concerned sa discipleship, mga kapatid. Wala akong concern sa training, wala akong concern sa mga seminars na yan, mga kapatid. Pero nung nakita ko ang susi, mga kapatid, ng paglago ng gawain ng Panginoon, kailangang i-disciple ang mga taong nananampalataya kay Jesus. Alam nyo, pag hindi kayo na-disciple, mga kapatid, hindi mo makikita yung magiging bunga, praise God, ng pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. So verse 11 and 12, mga kapatid, amen, as Jesus continues, before we proceed, amen, the next verse, Jesus continues the conversation and steers the woman's curiosity. So verse 11 hanggang 12, mga kapatid, amen, ang sabi ng babae, Ginoo, wala ka nang makukuhang tubig kasi napakalalim na ng balon.
Praise God. The well is deep. So, where can you get this living water? Anong pagkakaintindi ng babae? Ang pagkakaintindi ng babae, yung tubig na sinasabi ng Panginoon ay literal water. Kaya nung napatingin, mga kapatid, yung babae sa balon, halos said na ang tubig, wala nang laman. Kaya sinabi ng babae, Ginoo, napakalalim na ng balon. Saan ka kukuha ng tubig na sinasabi mo? Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? O napunta na po ang usapan, mga kapatid. Kanino po napunta yung usapan? Kay Jacob na. Lumalim na, mga kapatid, yung kanilang conversation. From physical to spiritual, mga kapatid. Hallelujah. So kanina, ang nagtatanong ay si Lord. Ngayon, yung babae na ang nagtatanong. Why, mga kapatid? Bakit po? Sapagkat ang babae ay nahook ni Jesus. Ang babae po ay nahook ni Jesus at naging malalim ang kanilang naging conversation. So nangyari, now, fully engaged, the woman asked question that take the conversation deeper. Di ba ganyan po nangyayari sa cell ninyo? Sa mga cell natin. Praise God. Di ba, habang si pastora ay nagtuturo sa inyo, napapansin nyo parang lumalalim na ang inyong nagiging usapan. Praise God. Nagiging malalim na sa pagtuturo ni pastor sa Sunday school, lumalalim tayo, mga kapatid. Amen. Dapat ganyan tayo, lumalalim yung atin pong, praise God, pagkakilala. Lumalago po, mga kapatid, yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. As we continue to read, from verse 13 hanggang 15, ang sabi po rito, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Amen. Alam nyo, itong bagay na sinabi ng Panginoon, it represents everything in this world. Ang tao po, walang kakontentuhan. Ang tao po, mga kapatid, praise God. Amen. Hanggat gusto, amen, kukunin niya yung bagay na gusto niyang makuha. Wala siyang kakontentuhan, mga kapatid. At ang sinasabi ng Panginoon, yung tubig na yan, mga kapatid, ay hindi tunay na makapagbibigay sa iyo ng satisfaction. Amen. Naranasan nyo na ba, mga kapatid, lahat ng bagay nakuha nyo na. Na-enjoy nyo na lahat ng bagay na gusto nyo makuha. Pero bakit parang empty pa rin ang puso nyo? Hindi pa rin kayo masaya. You know why? Sapagkat ang tunay na nagpapasaya sa buhay ay si Jesus lamang. Hallelujah. Amen. Kapag may Jesus ka, mga kapatid, kontento ka sa buhay mo. Praise God. Hello? Kontento ka, anuman ang pagpapala na meron sa iyo, kontento ka. Kasi pag may Jesus ka, kapatid, kontento ka. At kumpleto ka. Hindi lang kontento, kumpleto ka pa. Everybody say amen. Praise God. Kung ang ibang tao maasa sa mga mahusay na doktor, mga sikat na ospital, amen. Yung may Jesus, umaasa sa magaling at mahusay na manggagamot. Hallelujah. Praise God. Kapatid, yan po ang nangyari sa conversation. Praise God. Malalim na ang balon, Panginoon. Ang alam niya lang ay literal na tubig. Parang kilala niyo ba si Nick? Kilala niyo si Nick? Si Nicodemo. Pinangalanan ko yung Nick yan. Si Nicodemo. Ang pagkakaintindi ni Nicodemo, yung sinasabi ni Jesus ay literal na kapanganakan. Sabi ni Jesus, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Akala niya ipapanganak siya uli sa tiyan ng kanyang nanay. Hindi niya naintindihan yon. Yung babae, ang pagkakaintindi niya, literal na tubig yung inaalok ng ating Panginoon.
Praise God. Kaya yung babae na stir up yung kanyang curiosity hanggang sa naging malalim, mga kapatid, yung kanilang conversation. Lahat yung magsabi ng amen. Praise God. So dito nagkakaroon na po ng tinatawag na transition yung kanilang pag-uusap. Praise God. From literal, napunta sa spiritual, mga kapatid. Praise God. So from physical thirst to living water. Amen. To eternal life, mga kapatid. Praise God. So yung pag-iisip ng babae, na si Jesus may only water. May only water, kaya sabi niya, bigyan niyo ako niyan. And then the following verse, mga kapatid, the woman said to him, Sir, give me this water. Amen. Ano sabi, mga kapatid ng babae? Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Para hindi na ako parit-parito sa balon na ito para umigib ng tubig. Sir, bigyan mo ko ng tubig na sinasabi mo, yung tubig ng buhay. Amen. Na yung sinasabi, Sir, bigyan mo ko nito. Hallelujah. Praise God. And the following verse, mga kapatid, hallelujah, na kung paanong dito po sa mga conversation na ito, si Jesus, amen, ay nag-transition ng conversation from physical thirst to eternal life. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise God. Tingnan po natin yung susunod, mga kapatid, na kanilang pag-uusap. Sinabi niya, from living water, pero ito na iba. Para nang change the topic. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, go, call your husband, lalong na curious yung babae, sapagkat ang sabi ng Panginoon, tawagin mo ang iyong asawa at bumalik ka. Ano ang sagot ng babae? Ano ang sagot ng babae? Wala po akong asawa. She replied. Pero ang sagot ni Jesus, tama ka dyan. When you say, you have no husband. Tama yung sinabi mo, wala kang asawa. Tingnan natin yung susunod. Ang katotohanan, ang sabi, meron ka ng naging 5 asawa. Ilan na po ang naging asawa niya? 5. Alam niyo, sabi ng mga ibang komentarista, maaring ang babaeng ito nangoleksyon ng mga asawa. At maaring isa sa naging asawa niya ay Hudyo. Alam niyo kung bakit? Kasi dadako po tayo dyan sa conversation about worship. Praise God. So sabi po, and the man, at ang lalaki, ngayon, ibig sabihin pang-6 na. Nakalima na. At pagkatapos, mayroon po siyang bago na kinakasama. Na ang kinakasama mo ay hindi mo tunay na asawa. What you have just said is quite true. Ano man ang sinabi mo ay totoo. Eto po, mas lalong lumalim ang kanilang conversation. Nagsimula sa tubig, from physical to spiritual, hanggang sa napunta yung curiosity ng babae na itong si Jesus ay isang propeta. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga lihim. Yung mga lihim niya, binulgar ng ating Panginoon. Pero kinondem ba siya ng Panginoon? Di po siya kinondem . Naka-6 na asawa na nga ito . Pero kailanman, mga kapatid, ang Panginoon hindi kinondem. Tayo minsan mas masahal pa tayo kay Lord . Hinuhusgahan na natin yung tao . Hindi naman tayo si Lord. Eto nga naka-6 . Praise God. At hindi siya hinusgahan ng ating Panginoon. Kasi sa mata ng Panginoon, itong babaeng ito, pag nakakilala sa Kanya,
ay mababago ang takbo ng kanyang buhay. Dapat ganyan tayo eh. Kung tayo nakakilala sa ating Panginoon at alam po natin yung katotohanan, dapat sumunod tayo sa ating Panginoon habang may pagkakataon, habang may panahon. Hindi pa naman tayo dinajudge ng ating Panginoon. Dahil habang tayo nabubuhay, may pagkakataon ka pang magbago. Kaya hindi po natin ihuhusgahan. Wag po nating husgahan, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon. Si Jesus nga mahabagin eh. Pero ikaw gusto mo, may impyerno na yun eh. Ang Diyos sa kanyang pakikipag-usap sa babaeng ito ang dahilan kung bakit itong babaeng ito napakagulo ng buhay. Amen. Napakagulo. O ikaw mag-asawa ng 6, kung hindi magulo buhay mo. Hello? Yung isa nga lang eh. Yung isa nga lang. Amen. Magdadagdag ka pa? Amen? Yung isa nga lang, nahihirapan ka na eh. Gusto mo pa magdagdag pa? Kapatid, according to Jesus Christ, hindi niya hinusgahan ang babaeng ito. Hello? Praise God. At dito, unti-unti, nagbago ang perspective ng babae. Amen. Sa umpisa, simpleng usapan lang, pero habang tumatagal, lumalalim ang nagiging usapan dahil napunta na sa theological issue, mga kapatid. Ano yung theological issue? Praise God. Anong pagkakakilala niya kay Jesus ngayon? Siya ay isang propeta. Amen. So when Jesus addresses his personal life, the woman shifts the conversation to a theological and cultural issue. Anong ibig sabihin ng theological at cultural? Magkaiba po sila ng paniniwala. When it comes to worship, makinig tayo mga kapatid, lumalalim po tayo rito. Kasi dito, ang pinag-uusapan na po nila ay about worship na. Pagsamba na, mga kapatid. Praise God. So, sa umpisa, simpleng usapin, pero lumalalim. Kaya yung sumunod na verse, mga kapatid, amen. So makinig tayong mabuti, malapit na tayong matapos. Mga kapatid, hallelujah. Ang sabi po, our ancestors worship on this mountain. Saan daw sila sumasamba? Sa bundok na ito, sabi niya. But Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Meron pong pagkakaunawa ang babae patungkol sa pananambahan ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, ang kanilang lugar o place of worship ay saan? Jerusalem. Amen. So, ang sabi mga kapatid, ang sagot ng babae, amen, Jesus replied, sabi niya sa babae, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Dumarating ang panahon, praise God, na kung saan mga kapatid, sinabi po ng ating Panginoon, hallelujah, darating ang panahon when you will worship, na inyong sasambahin ang Ama, amen, sa bundok man o sa Jerusalem. Bakit niya ito sinabi, mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi pa nga kapatid, ikaw na Samaritana, amen, nagwo-worship saan? Sa hindi mo kilala. Amen. Ibig sabihin, nagwo-worship ang babaeng ito, mga kapatid, out of nowhere. Nagwo-worship ang babae ito, mga kapatid, pero yung kanyang wino-worship, hindi naman niya kilala kung sino. We worship what we do know. Sumasamba kami sa nakikilala namin. For salvation is from the Jews, sapagkat ang kaligtasan unang dumating sa mga Hudyo.
Yet, a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Dito na-reveal, mga kapatid, yung true worship. Dito po nahayag, mga kapatid, amen, yung tunay na pagsamba na sinasabi po ng ating Panginoon. Praise God. Na mula sa balon, napunta ang usapan nila sa worship. Amen. Parang irrelevant, ano? Ang una nilang usapan, tubig, pero napunta, mga kapatid, sa worship. Praise God. So dito po, ipinasok ng babae, mga kapatid, o ipinasok naman ng babae yung pagsamba. Tubig lang po kaninang usapan, pero napunta sa worship, mga kapatid. Praise God. So dito, para sa kanila, meron pong barriers ang dalawa when it comes to worship. Kasi ang mga Samaritan, saan sila sumasamba? Sa bundok. Pero ang mga Hudyo, sumasamba sa Jerusalem. Pero itinuwid na ng Panginoon yung maling paniniwala pagdating sa pagsamba. Mga kapatid, ang tunay na pagsamba ayon sa ating Panginoon ay sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sumasamba ka, hindi ayon sa Espiritu at hindi ayon sa katotohanan, katulad ka ng babae, mga kapatid, na ang pagsamba ay mali. Hello? So tama ba yung pagsamba mo na? Sumasamba ka na ba sa Espiritu at katotohanan? Amen ba, mga kapatid? Praise God. So mayroon pong true worship at mayroon pong false worship, mga kapatid. Kaya kung ikakategorize po natin ang babae, saan kabilang ang babae? Sa true or false worship? Saan po? True or false? Saan po sumasamba? Sa maling pagsamba, mga kapatid. Hallelujah. So dapat nating pakatandaan, mga kapatid, so malapit na po matapos, no? Mayroon pong tatlong faulty way of worship. When we talk about worship, mga kapatid, o faulty way of worship, una po, ang faulty way, false worship, ay yung tinatawag na selected worship. Ano ba yung selected worship? Kasi sa babae, ang kanilang pinili na lugar ay bundok. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, maraming nagtatalo when it comes to worship. Ang iba, ayaw po ng drum set. Ang gusto nila, organ lang, mga kapatid. No, ang iba naman, nakahimnaryo, mga kapatid. Habang kumakanta, ay hawak-hawak ang himnaryo. Ano ba talaga ang tunay na pagsamba, mga kapatid? Amen. Maraming klase ng pagsamba na ginagawa ng tao, mga kapatid. Pero kung pakikinggan po natin si Kristo, ito yung pagsamba, mga kapatid. Sumasamba tayo sa Espiritu at katotohanan. Everybody say amen. Because God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay sasamba, kasi may iba, di ba, may paborito po silang parokya. Yung iba naman, ibang parokya naman ang gusto, parokya ni Edgar. Ang kinagigiliwan nila yung, amen, yung mga awit, mga kapatid. Praise God. Iba-ibang parokya, iba't ibang lugar, mga kapatid. May iba't iba silang paboritong lugar na kung saan doon sila talaga sumasamba. Praise God. So, false worship is a selected worship. Tandaan po natin, ha? Tayo po, hindi lang sa lugar na ito sumasamba. Kasi kahit saan ka naroon, kahit saan ka pumunta, makakasamba ka sa Diyos. Ang iba kasi mali rin ang pagkaunawa na hindi kompleto ang worship pag walang awitan. Bakit? Yan ba sinabi ng Diyos? Hindi kompleto ang worship kapag walang drums. Bakit, mga kapatid? Hindi ka ba makakapag-worship kapag walang drums? Praise God. Alam nyo, true worship, hindi sa pagkanta.
Kasi kahit kanta ka ng kanta, nagwo-worship ka nga, pero masuwayin ka naman kay Lord. Walang kabuluhan ang worship na ginagawa mo. Kahit maglulupasay ka pa dyan, sa pagsamba mo, amen, pagbangon mo, dati ka pa rin, di ka pa rin nagbabago, walang kabuluhan ang iyong ginagawang pagsamba. Ang tunay na pagsamba, yung pag-alis mo rito, yung salita ng Diyos ay ina-apply mo sa buhay mo. Ibig sabihin, nagbabago ang buhay mo, kapatid. Yun ang true worship. Amen. Praise God. At dito po makikita, mga kapatid, yung tunay mong pagsamba sa Diyos. Amen. Kasi ang tunay na pagsamba, yung pagsabi mo ng no. Yung bang pagbukas mo ng iyong cellphone, antimano may nakita ka agad na porno. Pero sabi ng isipan mo, sabi ng puso mo, no! Hindi ko scroll yan. O hindi ko panonoorin yan. Magsasabi ka ng no, niyayaya ka ng barkada mo, magiinuman kayo. Pero sinasabi mo, ano sinasabi mo? No! Yayayain ka ng kachokran mo. Amen. Kayo ay ano? Magtotongits. Kayo ay magbibingo. Praise God. Pero ano ang yung sasabihin? Parang mahina. No! Kapatid yun, nagulat Sir Ami. Praise God. Yun po yung worship. Yung sabihin mo sa Diablo, no! Hindi ko magagawa yan. Praise God. Why? Sapagkat ang tunay na pagsamba ay yung may takot ka sa Diyos. Everybody say amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise God. Pangalawa, mga kapatid, yung false worship is ignorant worship. False worship is ignorant. Pag sinabing ignorant, mga kapatid, ibig sabihin, hindi nila talaga kung sino yung kanilang sinasamba. Praise God. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, amen, nung si Pablo sumasamba, pero hindi niya kilala. Kaya yung na-encounter niya sa Damascus si Jesus, nagtanong siya sino ka baga, Panginoon? Imagine, mga kapatid, si Pablo, sumasamba sa Diyos na hindi niya kilala. Kaya si Jesus nagpakilala. Ang sabi ni Jesus, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya si Pablo nakilala niya na kung sino yung Diyos na dapat sambahin at yan ay si Jesus. Kapatid, sino po ang sinasamba nyo? Sino po sinasamba nyo? Sino po ang pinaglilingkuran nyo? Lakas! Pag hindi kayo nagsabi, hindi ko kayo pakakainin. Si Jesus! Amen! Si Jesus! Hallelujah! Pangatlo na false worship. False worship is a superstitious worship. What is superstitious worship? Ay, alam niyo mga kapatid, maraming nag-worship. May dala-dalang payong. Sabi ng leader, buksan ang payong. Bukasan naman sila ng payong. Baliktarin ang payong. Sasahuri natin ang mga biyaya galing sa langit. Eh mga tao naman, uto-uto. Yung payong binuksan tapos binaliktad. Hindi naman umuulan. Praise God. Superstitious worship. Amen. But true worship is biblical worship. True worship is biblical worship. Dapat may pundasyon. Hindi yung nakagawian lang natin, mga kapatid. Pag may tamang pundasyon, ang pag-worship mo sa ating Panginoon, kahit bumabagyo pa yan, pupunta ka sa araw ng linggo sapagkat hindi mo hahayaang mamimiss ang araw na yan sapagkat uhaw ang iyong kaluluwa sa tubig ng buhay na iniaalok ng ating Panginoon. Kailan ka nasasatisfy, kapatid? Nasasatisfy ka lamang sa buhay kapag nararanasan mo ang presensya ng ating Panginoon. Nakakapag-worship ka ng totoo kapag ang presence ng Diyos ay iyong nararanasan.
Alam mo si evangelist, hindi niya hilig na pumunta sa mga iba't ibang lugar pag hindi niya nararamdaman ang pagkilos ng presence ng Diyos. Ilang beses niyang sinasabi yun. Nandun pa tayo mga kapatid sa Roldan, sa Imariano. Amen. Nasa maliit na lugar tayo para tayong nasa bahay ng kalapate, mga kapatid. Siksikan tayo, nagwo-worship doon sa lugar na yon. Pero sa lugar na yon, punong-puno ng presensya ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ni Evangelist Sunny, hindi niya hilig bumalik sa isang lugar. Amen. Na kapag ka doon sa lugar na hindi niya naramdaman ang presence ng Diyos. Praise God. Ibig sabihin, tama, nasa biblical worship po tayo. Everybody say amen. Hindi po tayo nagwo-worship dahil nakagawian lang natin. Nagwo-worship tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Sino nagmamahal kay Lord? O kaya ka nagwo-worship dahil mahal mo si Lord. Hindi tayo naparito dahil may bisita tayong maganda galing sa Taiwan. Praise God. At ayan, parang may mga perlas pa, mga kapatid. Amen. Perlas ng silanganan, mga kapatid. Ano? At meron tayong beauty queen, mga kapatid. Amen. Nagaling pa sa Malabon, mga kapatid. Ang prinsesa, ang mutya ng Santo Niño, mga kapatid. Malabon, Quezon City. Malabon City. Ang prinsesa ng Kumintang. Praise God. Kaya kapatid, salamat po sa ating Panginoon. If God is a spirit, hindi mo siya pwedeng ilagay o i-confine lamang sa isang lalagyan. Hello? Baka may mga alaga pa kayo dyan. Mga kapatid. No, hindi ho natin pwedeng ilagay ang Diyos sa isang lalagyan. Because God is a spirit. Kaya kung mag-worship ka kay Jesus, mag-worship ka na sa biblical foundation of worship. Everybody say amen. Praise God. Hallelujah. Huwag po nating gayahin ang Samaritana. No, hindi tayo makapagsamba kapag wala tayo, mga kapatid, amen, sa bundok. Amen. Praise God. Kaya kapatid, kung hindi ka man nakarating ng araw ng linggo, huwag kang magkaroon ng misinterpretation na kapag hindi ka nakapagsamba ng linggo ay hindi ka nakapag-worship. Alam mo, mali daw yon, mga kapatid. Kasi kahit hindi ka naka-attend ng linggo, sa bahay nyo, nag-worship ka. Hello? Hindi nangangahulugan, kapatid, pero wag mo naman gawin dahilan yun. Pastor, sabi mo kasi, kahit hindi ako pumunta ng araw ng linggo, basta kahit sa bahay lang ako, worship ako Hindi po naman alibay yun. Case-to-case basis po yan. Halimbawa, Sister Mila, naka-dextrose ka, tapos meron kang oxygen. Sabi mo kay Brother Fred, magsasamba ako, Fred. Hindi, naka-dextrose ka, bubuhatin ko yan. Hindi naman pwede yun, mga kapatid. Bigat nun. Praise God. Pero kung sa puso mo, kahit hindi kaya ng katawan mo para pumunta rito, pero yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, nagwo-worship sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Lahat niya magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Tandaan po natin true worship is spiritual. Makinig tayo. Ang iba kasi, makinig kayo, ang iba kasi hindi makapunta sa church. Bakit? Wala raw kasing ganito. Mali kayo ng dahilan. Worship is not giving our offering. Kung wala ka talagang maibibigay, mga kapatid, amen, praise God, hindi nangangahulugan na hindi ka nakapag-worship dahil wala kang naibigay. Worship is spiritual. Lalo magsabing spiritual. Ang ibinibigay mo na worship, mga kapatid, ay ano? Spiritual.
Yung mga bagay na binibigay natin, mga kapatid, praise God, yung offering, yung tithes natin, mga kapatid, secondary lang yan. Ang totoong worship na hinihingi ng Diyos ay ang espiritu mo ay nagwo-worship sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tanggalin nyo sa isipan nyo, kapag wala kayong maibigay, hindi kayo dadalo, wag nyong gagawin yan. Pumunta ka sa gawain ng Diyos sapagkat ang bagay na hinihingi sa iyo na offering ay ang katawan mo. Ang sabi ng Biblia, offer your body as a living sacrifice. Woo! Hallelujah! Sa paningin ng Diyos, mas pinapaboran ng Panginoon yung totoong nag-worship kaysa nag-worship, mga kapatid, nagbigay nga, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Walang kabuluhang pagsamba yun, mga kapatid. Everybody say amen. Hallelujah. Worship is spiritual. Hallelujah. Pwede kang makasamba sa Panginoon, mga kapatid. Kahit wala nga tayong instrumento, pwede tayong sumamba sa Panginoon. Anong ginagawa ng mga kamay natin, di ba? Amen. Pwede nating, praise God, purihin ang ating Panginoon. True worship, mga kapatid, yung hindi ka nanloloko ng kapwa. Kapag hindi ka nanloloko ng kapwa, that is worship. Yung malapit ka ng matukso, Sister Ami, na yung hipon mo, i-injectionan mo ng tubig para bumigat yung timbang. Praise God. And that is true worship. Amen. Yung ginagawa mo, yung matuwid sa harapan ng ating Panginoon. O naintindihan nyo na, mga kapatid, what is worship? Kaya hindi po dahilan kapag walang-wala tayo, mga kapatid, amen, di ka pupunta sa gawain ng Diyos. Pumunta ka! Pag pumunta ka, maaring magkaroon ka pa. Bakit? Baka may mag-aabot pa sa'yo. Wow, napangiti. Ang prinsesa ng Kumintang. Praise God. Hallelujah. Ang tunay na worship, dito po magtatapos, mga kapatid. Makinig tayong lahat. True worship is obedience to the will of God. Ang tunay na worship ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hello? At isa sa dahilan kung bakit si Jesus naparito, yung conclusion ko, why Jesus came on earth, what is the purpose? The purpose is to explain God. Walang sino man ang makakapag-explain kung sino ang Diyos, kundi yung nanggaling doon, mga kapatid, galing sa langit. That's why Jesus said, when we worship God, let's worship Him in spirit and in truth. Makakasamba tayo sa Diyos kahit wala yung mga Diyos-Diyosan na inanyuan ng tao, mga kapatid, na pinagbabawal pa nga ng Diyos. Because God is a spirit. Hindi po siya ribulto. Hindi po siya, mga kapatid, santo na ginagawa ng mga tao na wino-worship. Hallelujah. Si Jesus na parito para i-explain kung ano ang kalikasan ng Diyos. Ulitin ko. God is, sundan po ninyo, God is, lakas natin. Amen. Yan. Yan, nung nakita ko, ano yung tinuro ko, nag-unahan na eh. God is spirit and in truth. From defective view about knowing who is God. Amen. Yung defective view patungkol sa Diyos ay napalitan, mga kapatid, ng right view about who God is. Everybody say amen. Praise God. Bakit maraming tao na iba-ibang paniniwala sa Diyos?
Kasi defective ang kanilang view kung sino ang Diyos. Kaya tingnan niyo mga kapatid, yung iba't ibang nagtuturo patungkol kay Kristo. Bakit ang iba ganun pa rin ang buhay, hindi nagbabago? Kasi defective ang view kay Jesus. Imagine, ginawa nilang tao na lang si Jesus. Hindi na Diyos eh. Ginawa nilang tao, mga kapatid. Si Jesus hindi po tao lamang. Siya ay Diyos.